Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 193 at 194 sa manhwa series ng Solo Max Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa atin ang mga sandali noong naguguluhan nga etong si Soyum Yong bago pa man mag-umpisa ang kanilang pagpupulong, buwat ng nais ng mga elders na kanyang kaharap na itanggi niya ang lahat ng kanyang nasilayan sa nagdaang laban kontra kay Sima at pagmukain etong si Jinyuk na isang sinungaling upang hindi makuha ang mga pabuya na nais itong mapasakamay mula sa bawat sekta. Lihim nga daw na napagkasunduan na ng mga nakatatanda ang naturang bagay, kaya tanging ang gagawin na lamang ni Soyum Yong ay itanggi ang lahat nang sa gayon kahit na totoong napaslangan nitong ating pangunahing tauhan ang nasabing commander ay wala pa rin itong makukuha mula sa kanila. Kasalukuyan ngang hinahangad na ng mga ito na makuha ang kasagutan mula dito kay Soyum Yong at nais na isagawa ang kanilang naging unang napag-usapan. Mariin nga ang mga itong nagtanong kung totoong nakita niyang pinaslang ni Jinyuk etong si Sima at ang buong puwersa ng mga Kangxi na kasama nito. Sa mga sandalingang iyon ay labis nang nayayamot etong ating pangunahing tauhan sa kanilang mga pinaggagagawa sapagkat hindi na nga raw makapaghintay pa ang mga ito na traidorin siya kung kaya't nais na niyang turuan ang mga itong tusong gurang ng tamang asal. Subalit napahintunga silang lahat nung malakas na sumigaw etong si Soyum Yong at seryosong isinaad na totoong nakita ng dalawa niyang mga mata kung papaano tinalo nitong pwersa ng binata ang Dark Commander kasama ang mga Kangxi. Gayon din ay tinulungan nga daw niya ang lahat ng mga mamamayan ng Zongyuan habang silang lahat ng mga leader na naroroon ay patuloy na nagtatalo-talo dahil sa takot na malagasan ang kanilang pwersa. Binigyang din nga niyang si Jinyuk ang nanguna sa kanila patungo sa tagumpay sa nagdaang labanan, kaya't seryoso niyang hiniling sa kanyang mga seniors na ibigay ng mga ito ang buong kooperasyon para sa ikatatagumpay kontra sa puwersa ng Heavenly Demon Divine Sect. Buwat sa nasabing payag ni Soyum Yong ay wala nang nagawa pa etong mga elders at kusang loob na ipinagkaloob ang mga kayamanan mayroon ang kanilang bawat sekta. Makikita din natin nagpaalam na nga etong nasabing individual sa ating pangunahing tauhan upang aniya ay makapagpahinga na ito at makapag-isip. Nasisiyan nga siya sa naging testimonya ni Soyum Yong kaya't wala nang nagawa pa etong mga tusong leader. Ngunit napakalaking palaisipan nga raw sa kanya kung bakit nagawa nitong si Soyum Yong na salungatin ang kagustuhan ng mga nasabing individual. Nadarama nga raw niyang hindi iyon dahil sa video, lalo na't maraming beses niya nang ginamit ang naturang lalaki nung nilalaro pa niya ng virtual reality ang Tower of Trials at ito pa nga lamang ang unang beses na nangyari ang ganitong bagay. Ngunit mas minabuti na nga lamang niyang wag na itong isipin pa at masayang inaanalisa ang bawat item na sa kanya ay ipinagkaloob. Masaya nga niyang hinawakan ang aniya ay pinakamahalagang item sa lahat ng naroroon na tinatawag na Returner's Bracelet at sa katunayan nga raw ay halos handa na siyang harapin etong si Samadja anumang oras. Nabigla naman siya nung mapuna ang isang lalagyan ng alak na agara namang kinuha ni Alice sapagkat siya nga raw ang umorder ng bagay na iyon. Medyo nainsulto nga ito at natanong kung may problema etong binata na mabilis namang sinagot ng wala. Lumapit din sa kanya etong kanyang dakilang stalker at nasambit na literal na gagawin nga daw nitong si Jinyuk ang lahat tanging mas lumakas lamang. Ngunit ayon naman sa ating pangunahing tauhan na hindi isang extortion ang kanyang ginawa, bagkus tanging patas lamang nakabayaran sa kanilang naging pagkilos. Do'y natanong nga rin siyang muli ni Chon Yusong kung ano na ang kanilang susunod na plano. Buwat ng ayon di umano sa kanilang mga scouts ay malapit nang makarating sa kanilang lokasyon etong mas malaking puwersa ng Kangxi na pinamumunuan ng Left Guardian. Binigyang din nga rin niya na kung aatakihin ng nasabing puwersa na pinangungunahan ni Samadja ang Luyang ay tiyak na mawawasak na ng tuluyan ang naturang lungsod. Sinang-ayon na naman siya ni Jinyuk, subalit may plano na nga daw siyang inihanda kontra dito. Kasabay ng pag-abot niya ng isang espada sa gulat na si Chon Yusong. Hindi nga siya makapaniwala sapagkat iyon ang tinatawag na Wamu Plum Blossom Sword na dihamak na mas mataas ang stats kumpara sa kanyang kasalukuyang sandata. Agad nga siyang napaisip kung ano na namang bagay ang naisipagawa sa kanya nitong binata. Buwat ng mapipinta sa mga mata nito na tila ba may masama itong pinaplano. Ngunit ayon naman kay Jinyuk ay isa lamang itong pabuya mula sa kanyang kooperasyon na hindi naman makuwang paniwalaan ng kanyang stalker mga master. Sa sumunod na araw ay makikita nagsimula ng magkatipon-tipon ang napakaraming mga individual at martial artist sa lungsod ng Luyang.
Ang ilan nga dito ay upang ipakita ang katapatan sa kanilang bossing. Ang iba naman ay dahil nais protektahan ang middle floors mula sa primordial being. At mayroon ding mga individual na dahil sa pangakong kanilang binitawan. Makikita nga nating naguguluhan sa mga oras na iyon etong si Chun Yusong at nagtatanong kung bakit nila tinatahak ang kagubatan papalayo sa lungsod ng Luyang. Nagbanta pa nga siyang malilintikan sa kanya etong binata, oras na may kalokohan na naman itong isasagawa. Ngunit natigilan nga siya nung kanyang masilayan at ipakilala nitong si Jin-Yuk ang isang individual na nasa kanyang harapan na wala ngang iba kundi ang dati di umanong heavenly demon na si Baek Ilha. Naguguluhan nga si Chun Yusong sapagkat wala siyang anumang madamang magical energy na tinataglay ng nasabing individual. Sinang-ayunan nga rin siya ni Jin-Yuk, buhat nang naubos ng araw ng tuluyan ang kanyang essence key sa di malamang rason at kasalukuyang nasa estado na bagya na lamang mas malakas sa isang ordinaryong tao. Itong araw ang kanilang magiging misyon sa kasalukuyan, ang tulungan etong heavenly demon na muling maibalik ang kanyang internal energy. Nagsimula na nga itong binata na lumika ng barrier paikot sa kinaroroonan ni Baek Ilha. Kasabay ng pag-aatas dito na tanging umupo ito ng postura ng pagme-meditate at ipinaalala na huwag nga raw itong hihinto sa kanyang ginagawa kahit ano pa ang mangyari, na seryosong sinang-ayunan naman ng heavenly demon. Do'y dumating nga rin sa nasabing lokasyon etong Dark Emperor na literal na ikinabigla nitong si Baek Ilha habang nakangiti nga siyang binati ng kanyang right guardian, kasama etong si Seyang. Agad nga itong matanda ay nagpakita ng paggalang sa kanyang leader na labis na nasisihan na siya ay muling masilayan, hanggang sa bigla na nga lamang itong inubo at nanghina na ipinagtaka nitong heavenly demon at dinais na malaman kung ano ang nangyari. Paliwanag nga nitong si Wuliang na dahil nga daw iyon sa napwersa etong Dark Emperor nung kanilang nilabanan ang Yaksha at tuluyang nagdulot ng panghihina sa katawan nitong matanda. Ayon pa nga kay Seyang na hindi nga raw alam ni Baek Ilha kung gaano kahirap ang pinagdaanan nitong Dark Emperor matapos ang biglaan niyang pagkawala. Wala nga rin daw siyang ideya kung ano ang ginawa nitong heavenly demon, subalit nagresulta nga raw sa kaguluhan ang kanyang pagkilos at maging etong kanyang internal energy ay tuluyan na ring nawala. Hindi naman nagustuhan nitong heavenly demon ang tono nitong babaeng master, kung kahit pa simpleng binigyang diin nga niya na hindi siya naroroon upang ibunton sa kanya ang lahat ng nangyayari, bagkus naroroon siya upang tumulong nang sa gayon ay akuin itong heavenly demon ang responsibilidad sa lahat ng mga nangyayari. Pagkatapos noon ay nagsimula na ngang ma-activate ang 10-star barrier na nilikha ni Jin-Yuk at masiyang hiniling dito kay Baek Ilha na gawin na nito ang nauna niyang pahayag sapagkat sa mga oras nga ring iyon ay sisimulan na nitong Dark Emperor at ni Seyang ang proseso ng panunumbalik ng kanyang nawalang internal energy sa pamamagitan ng isang duelo mga master. Agad ngang nag-meditate itong heavenly demon at masisilayang nagsimula ng balutin ng enerhiya ang kanyang buong katawan mula sa duelong isinasagawa nitong Dark Emperor at soul-chasing Seyang. Manghang-mangha naman sa kanyang nasisilayan etong si Chun Yusong buhat sa kahusayang ipinapamalas nitong dalawang master na nagresulta sa pagkakaipon ng napakalakas na enerhiya na pumapasok dito sa katawan ng heavenly demon. Sa mga oras ngang iyon, kapwa napupuna na nitong si Wuliang at Jin-Yuk na nahigitan na nitong Dark Emperor ang kanyang kasalukuyang limitasyon, kung kaya't nagsimula na siyang tahakin ang likurang bahagi nitong si Baek Ilha upang magawang makopya ang heavenly demon divine art mula sa kanyang mga alaala. Ilang sandali pa nga ang lumipas at tuluyan ang napasok ng kamalayan nitong binata ang alaala mayroon etong heavenly demon at agarang kanyang napuna na siya ay kasalukuyang nasa loob ng isang unique barrier hanggang sa kanyang masilayan ang labang nagaganap mula sa ibabang bahagi kung saan ay makikitang nakikipaglaban etong si Baek Ilha kontra sa ina ng mga Black Boots na wala ngang iba kundi ang primordial being Shub-Niggurath. Ayon pa nga sa binata na hindi pa ito ang buong kaanyuang tinataglay ng nasabing halimaw. Buhat nang bumaba ito sa mas mababang palapag ng tore, subalit ang kanyang taglay na presensya ay sapat na upang maapektuhan ng space at oras, gayon din napapaisip kung papaano nalagay itong heavenly demon sa ganong klase ng estado. Malamang araw na may kaugnayan ito sa kanyang naging laban kontra sa Shub-Niggurath, kung kahit pinagmasdan nga niyang mabuti itong laban kung saan ay ginamit na ni Baek Ilha ang unang estilo ng heavenly demon divine art na Celestial Dragon Emerge at direkta itong pinakawalan sa direksyon nitong Shub-Niggurath na madali din lamang na depensahan
gamit ang kanyang mga kakaibang galamay. Literal na nahihirapan nga etong nasabing lalaki na harapin ang isang primordial being, habang mas itinoon nitong si Jinyuk ang kanyang atensyon sa pagpapalawak ng pangunawa pagdating sa paggamit ng Heavenly Demon Divine Art. Samantalang sa Luyang ay tuluyan na nga nagkatipon-tipon ang lahat ng mga sekta, kabilang na dito etong sina Baeksa, hanggang sa natigilan nga etong sina Gunak, buhat ng masilayan etong sina Tibon at 5 pang espiritu na ipinagmamalaking hanggat nasa panig nga daw sila nitong si Jinyuk ay nangangahulugan lamang na hindi sila matatalo. Hindi nga ang mga ito makapaniwala sa kanilang nasasaksihan sapagkat literal nakakaibang araw etong kalansay na alagad ng binata at mas pinili na nga lamang na ituon ang kanilang atensyon sa labang kanilang kahaharapin. Nangangamba nga etong si Baeksa sapagkat ang digmaang ito ang magpapasya ng kapalaran ng bunggit ng palapag ng tore. Gayon din iniisip kung ano ang kasalukuyang pinagkakaabalahan nitong si Chun Yusong mga master. Ipinakita nga sa ating labis itong namamangha habang pinagmamasdan ang estilong isinasagawa ni Seyang. At aniya, kahit nga raw kanya lamang itong tinititigan, ay tila ba nanunuot ito sa kanyang mga butot laman kaya titiyakin nga daw niyang makukuha niya ang naturang estilo. Samantalang patuloy lamang sa pagpapalawak ng kaalaman etong binata hinggil sa Heavenly Demon Divine Art sa pamamagitan ng pagmamasid sa labang nagaganap ng Shab-Niggurath at Heavenly Demon. Do'y ginamit nga ni Baek Ilha ang ika-6 na anyo ng kanyang estilo na tinatawag na Heavenly Demon Great Annihilation na lumika ng isang napakalaking bola ng enerhiya patungo dito sa Ancient Being. Subalit masisilayang binalot nga lamang ito ng matatalim na galamay ng Shab-Niggurath at mabilis na napawalang bisa ang naturang pag-atake. Tumingin nga ito sa direksyon ni Baek Ilha at bagyang ngumiti sa naturang lalaki. Ayon pa nga kay Jinyuk, ng estilo nitong Heavenly Demon ay literal na kahanga-hanga, ngunit hindi pa rin ito sapat upang harapin ang isang primordial being. Napapaisip nga siya kung dito na magtatapos ang lahat, buhat ng labis na ang pagod na nadarama nitong si Baek Ilha na bagyang ininsulto nitong Shab-Niggurath. Pagsasaad pa nga nitong ina ng mga Black Goats na batid niyang pinangahawakan nitong Heavenly Demon ang isang cursed holy relic na nagbigay sa kanya di umano ng abilidad upang magawang pumasok sa kanyang domain at nais niya itong makuha mula sa kanya. Kaya't inilabas nga ni Baek Ilha ang item na tinatawag na Crown of Tyranny na kahit nga etong si Jinyuk ay nabigla nung kanyang masilayan ang nasabing bagay sapagkat isa ito sa 7 korona na magagamit upang tahakin ang ika-50 palapag ng tore at nagtataka nga siya kung papaano ito napasakamay ng Heavenly Demon. Natuwa naman etong Shab-Niggurath na makita ang naturang item at ninais na kunin ito mula sa kanyang mga kamay. Ngunit do'y mulingan tumayo etong si Baek Ilha at seryosong isinaad na kung mapupunta sa mga kamay ng masamang nilalang na kagaya niya ang korona ay tiyak na magdudulot lamang ito ng mas malaking banta sa balanse ng tore. Kaya't para nga raw sa kaalaman nitong ina ng mga Black Goats ay titiyakin niyang hindi niya hahayaan pang muling mahanap nito ang korona gamit ang huling natitirang lakas niyang tinataglay, kasabay ng napakalakas niyang paghagis nito na siyang naging sanhi ng pagkaubos ng kanyang internal energy. Naunawaan naman iyon ng binata at hinabol ang direksyon kung saan patungo etong Crown of Tyranny. Sinubukan nga rin itong habulin ng Shab-Niggurath, subalit huli na ang lahat, buhat ng inilahad ng system na nilisan na nito ang barrier, gayon din ang nasabing palapag. Masisilayan naman nating naabutan nga ito ng binata, ngunit agaran din siyang napahinto sapagkat inilahad na ng system na doon na nagtatapos ang mga huling alaala, mayroon etong Heavenly Demon mga master.